Sa likod ng magarang alahas, signature bags at matapang na persona sa social media, sino nga ba talaga ang babaeng ito na minsan nang tinaguriang reyna ng kontrobersya sa showbiz? Sa isang isyu na yumanig sa bansa, nadawit ang kanyang pangalan sa pagkawala ng mga sabungeros, isang misteryo na hanggang ngayon ay hinahanap ang kasagutan. May koneksyon ba siya sa pagkawala ng mga ito? O isa lamang siyang negosyanteng nadamay sa isang masalimuot na laban ng pera at kapangyarihan? Samahan mo kami sa paglalakbay sa likod ng makintab na imahe upang mas makilala ang totoong pagkatao niya. Bata pa lamang ay naging pamilyar na sa kamera ang kanyang mukha. Nakilala siya sa mundo ng showbiz bilang isa sa mga pinakamatapang na personalidad na hindi natatakot humarap sa kahit anong kontrobersya. Sa loob ng maraming taon, naging laman siya ng balita dahil sa kanyang karisma at sa mga malalaking isyu na kanyang kinasangkutan. Ngunit habang tumatanda, nagbago ang kanyang landas. Mula sa pagiging aktres na sinusundan ng kamera saan man siya magpunta, naging abala siya sa negosyo at personal na buhay na malayo sa entablado. Dito rin niya nakilala ang mga taong naging bahagi ng kanyang bagong mundo, kabilang ang isang kilalang negosyante na naging bahagi ng kanyang business ventures. Ang dating kinikilalang reyna ng teleserye ay naging bahagi ng mundo ng kasino at iba pang malalaking negosyo. Isang hakbang na nagbukas ng bagong pintuan sa kanyang buhay. Ngunit kasabay nito ay pumasok rin ang mga alon ng intriga at mga aligasyon na mas mabigat at mas seryoso kaysa sa mga kinaharap niya noong siya ay artista pa lamang. Ngayon, sa kanyang bagong mundo, mas makikilala natin kung sino ba siya sa gitna ng mga isyong kanyang kinahaharap. Sa mga nakalipas na taon, sunod-sunod ang balitang nawala ang ilang sabungeros sa iba't ibang bahagi ng bansa, mula sa mga simpleng pag-alis sa bahay na hindi na muling nakakauwi hanggang sa mga CCTV footage ng huling pagkakataong nakita ang ilan sa kanila sa mga sabungan. Naging palaisipan kung nasaan na nga ba sila. Ang mga pamilya ng mga nawawala ay nananawagan ng hustisya, umaasang may makakapagsabi kung ano ang tunay na nangyari. Sa kalagitnaan ng investigasyon, lumutang ang pangalan ng ilang malalaking personalidad na umano'y konektado sa operasyon ng ESABong. Kasama na rito ang isang negosyanteng matagal nang kilala sa industriyang ito. Hindi inaasahan ng marami na mababanggit rin ang pangalan ng isang dating showbiz queen na ngayon ay kilala sa mundo ng negosyo. Ang pagkakadawit ng kanyang pangalan ay nagdulot ng ingay sa publiko na lalo pang umingay nang ilabas ng isang testigo ang kanyang kwento sa harap ng media. Habang ang iba ay nagsasabing bahagi lamang siya ng negosyo at walang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungeros, may mga naniniwala na hindi malayong may nalalaman siya sa mga pangyayari. Ang isyong ito ay hindi lamang simpleng balita, kundi isang seryosong usapin na naglalaman ng takot, lungkot at galit para sa mga pamilya ng nawawala at isang katanungan para sa publiko kung sino ang dapat managot sa misteryong ito. Sa pag-usad ng investigasyon sa pagkawala ng mga sabungeros, isang testigo ang lumabas at naglahad ng matinding pahayag tungkol sa mga pangyayari sa likod ng pagkawala ng ilan sa kanila. Ayon sa kanya, hindi lamang simpleng isyu ng pera ang dahilan kung bakit may mga sabungerong hindi na muling nakauwi, kundi isang mas malalim na problema sa operasyon ng ESABong at ang sinasabing paglabag ng iba sa mga patakaran ng malalaking tao sa likod nito. Dito nabanggit ang pangalan ng isang kilalang negosyante na matagal nang konektado sa industriya at sa parehong pagkakataon, lumutang ang pangalan ng isang dating aktres na kilala sa kanyang matapang na personalidad at koneksyon sa mundo ng negosyo. Ayon sa mga ulat, ang pangalan niya ay umaling-aungaw sa mga pulong kung saan pinag-uusapan ang kinabukasan ng mga sabungerong lumalabag sa kanilang sistema, bagay na naging dahilan upang madawit siya sa seryosong usaping ito. Sa kabila ng mga paratang, nanindigan ang kanyang kampo na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungeros at isa lamang siyang tahimik na investor sa negosyo
na walang kinalaman sa operasyon at pamamahala sa mga sabungan. Gayunpaman, para sa ilan, mahirap tanggapin na ang isang tao na kilala sa kanyang matapang na personalidad at malapit sa mga taong konektado sa industriya ay ganap na walang nalalaman sa mga pangyayari. Habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pang katanungan ang nabubuo sa isipan ng publiko. Ano ang tunay na papel niya sa negosyong ito at hanggang saan ang kanyang kaalaman sa pagkawala ng mga sabungeros? Sa isyong ito, malinaw na hindi lamang pangalan ang nakataya, kundi ang reputasyon at kalayaan ng mga taong nadawit sa isang misteryong pilit na hinahanap ang kasagutan. Sa gitna ng maingay na paratang, mabilis na kumilos ang kampo ni Gretchen upang ipahayag ang kanilang panig sa publiko. Mariin nilang itinanggi ang koneksyon sa pagkawala ng mga sabungeros at iginiit na hindi siya bahagi ng anumang desisyon o operasyon na may kinalaman sa isyu. Para sa kanila, isa lamang siyang investor na tahimik na tumutulong sa negosyo at wala siyang kontrol o kaalaman sa araw-araw na galaw ng operasyon nito. Sinabi rin ng kanyang kampo na nakarating sa kanila ang balitang may tangkang pangingikil kapalit ng katahimikan at pagtigil ng paglabas ng pangalan niya sa media. Para sa kanila, malinaw na bahagi lamang ito ng isang mas malaking laban ng interes at ginagamit lamang ang pangalan niya bilang paraan upang makakuha ng pera mula sa kanila. Sa kabila nito, nanindigan ang kampo niya na bukas sila sa pakikipagtulungan sa anumang investigasyon upang malinawan ang isyu at maipakita ang kanilang panig sa mata ng batas at publiko. Sa panahong ito, pinili nilang manatiling matatag sa kabila ng mga bintang habang patuloy na binabantayan ng taumbayan ang bawat kilos ng mga sangkot upang malaman kung sino ang dapat managot sa pagkawala ng mga sabungero. Sa pagputok ng balita, mabilis itong kumalat sa social media at naging sentro ng talakayan sa iba't ibang online platforms. May mga netizens na naniniwalang inosente si Gretchen at ginagamit lang ang pangalan niya dahil sa kanyang kasikatan at koneksyon sa mga taong malalakas sa negosyo. Para sa kanila, isa lamang siyang investor na nadamay sa gulo. Ngunit may iba namang nagdududa sa tunay niyang papel dahil para sa kanila, imposibleng hindi niya alam ang mga galaw sa negosyo kung saan siya konektado. May mga naglabas ng kanilang galit. Hinahanap ang hustisya para sa mga pamilyang iniwan ng mga nawawalang sabungeros, habang ang ilan naman ay nananatiling neutral. Hinihintay ang resulta ng investigasyon bago magbigay ng hatol. Sa gitna ng iba't ibang opinyon, nananatiling mainit ang pangalan niya sa publiko, patunay na maraming nakatutok sa bawat pag-usad ng isyong ito. Sa kabila ng mga kontrobersya, kilala si Gretchen bilang isang babae na hindi natatakot ipaglaban ang kanyang posisyon sa buhay. Mula sa mundo ng showbiz kung saan nakilala siya bilang matapang at prangka, dinala niya ang parehong tapang sa pagharap sa mga isyu sa kanyang negosyo at personal na buhay. Maraming nakakakilala sa kanya bilang isang sosyalita na mahilig sa magagara at mamahaling gamit. Ngunit sa likod ng imaheng ito, may isang babae ring puno ng pangarap at determinasyon na mapanatili ang kanyang katayuan sa lipunan. Ang kanyang pagiging prangka ay naging dahilan kung bakit marami ang humahanga sa kanya. Ngunit naging sanhi rin ito kung bakit mabilis siyang nadadamay sa iba't ibang isyu. Para sa ilan, siya ay simbolo ng isang matatag na babae na hindi nagpapadala sa takot. Ngunit para sa iba, siya ay bahagi ng isang masalimuot na mundong puno ng lihim at intriga. Sa kontrobersyang ito, mas lumilinaw na si Gretchen ay isang karakter na mahirap husgahan ng basta-basta at ang kanyang tunay na pagkatao ay nananatiling palaisipan sa maraming tao. Habang patuloy ang investigasyon, maraming mata ang nakatutok sa bawat detalye na lumalabas sa kaso ng mga nawawalang sabungeros. Maraming umaasa na matutukoy ang totoong nangyari at kung sino ang dapat managot sa pagkawala ng mga ito. Para sa iba, ito ay isang laban para sa hustisya, hindi lamang para sa mga pamilya ng mga nawawala, kundi para na rin sa pagharap sa katotohanan. Sa kaso na kinasasangkutan ng mga kilalang pangalan,
Malinaw na hindi magiging madali ang paghahanap ng sagot. Ngunit sa dulo, ang totoo ang dapat manaig. Ngayon na narinig mo ang buong kwento, sa tingin mo ba ay inosente si Gretchen sa isyung ito o may mga bagay siyang nalalaman na hindi pa lumalabas sa publiko? Ano ang masasabi mo sa mga nangyayari sa likod ng kinang at kapangyarihan sa mundo ng negosyo at sabong? Huwag kalimutang magbahagi ng iyong opinyon sa comment section sa ibaba dahil mahalaga ang iyong boses sa diskusyong ito. Kung nais mo pa ng mga ganitong klaseng malalim at makabuluhang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para sa susunod nating content.